Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 12 Textbook, page 159, nasa Malhagi. Speaking part na tayo. So, ang nag-uusap si Angela at saka si Gwajangnim. Pinag-uusapan nila is about sa customs ng Korean holiday. So, check natin yung kanilang usapan. Angela 씨, 명절 잘 보냈어요? So, tinatanong ni Gwajangnim if na-spend ba ni Angela ng maayos yung kanyang holiday. 사got si Angela, 네, 잘 보냈어요. 과장님도 연휴 동안 잘 지내셨어요? So, sabi ni Angela, no? Yes, I had a good time. And then, tinanong din niya si Gwajangnim, how was your holiday, manager? Okay, so yan yung ibig sabihin ng tanong niya na yan, no? During the holiday, na-spend niyo po ba ng maayos yung inyong holiday? 고향 부모님 댁에 다녀왔어요. 아무리 바빠도 명절에는 부모님을 뵈러 가니까요. 그런데 안젤라 씨 설날에 떡국을 먹었어요? So, sabi ni Gwajangnim, no? Nagpunta ako sa bahay ng mga magulang ko sa hometown namin or dun sa province namin. 아무리 바빠도, so no matter how busy, sa Myeongjol or sa holiday, ay kinikita ko or pinupuntahan ko yung aking mga magulang. Okay, so sabi niya, no, I went to my parents' house in my hometown and no matter how busy I am, I go to see my parents during the holidays. And then, tinanong niya ulit si Angela, ikaw ba Angela, kumain ka ba ng tteokguk nung solal? Sagot si Angela, 아니요, 설날에 떡국을 먹어야 해요. So, hindi siya familiar, no, about sa food during solal. Sabi niya, ay hindi po. Kakain po ba dapat ng tteokguk kapag solal? 사got si Gwajang님, 그럼요, 안젤라 씨. 한국에서는 해가 바뀔 때 나이가 1살 많아지잖아요. 그런데 한국 사람들은 설날에 떡국을 먹어야 나이가 1살 더 많아진다고 생각하거든요. So, anong sinabi ni Gwajangnim dito? Sabi niya, ay syempre naman. Of course, sabi niya, no? Kasi tinatanong ni Angela, kakain po ba ng tteokguk pag solal? Sabi niya, dito, ini-inform niya si Angela, no? Angela, in Korea, when the year changes, sabi niya, dito sa Korea, kapag nagbago yung taon, okay, you get a year older. Kumbaga, nadadagdagan ka ng isang taon, no? 그런데 한국 사람들은 설날에 떡국을 먹어야. So, however, kaming mga Koreans, we believe, so dito sa part na 생각하거든요, we believe or we think na during solal, kapag kumain ka ng tteokguk, ay nadadagdagan pa ng isang taon yung edad mo. So parang dito sa Korea, that's why +1 lagi, no? Kung halimbawa sa Pilipinas, ako ay 18 years old. Yan, dito sa Korea, 19 na ako. Okay? Because of this culture, no, na sa solal, pag nagbago yung taon, parang it's a culture or custom na nila na pag kumain ng tteokguk, may isang taon ulit na madadagdag. And then, Angela, 그래요? 그래서 생일이 안 지났는데 한국 나이로는 1살이 더 많은 거군요. 과장님 덕분에 한국 문화를 잘 알게 됐어요. So dito, no, dito na-realize ni Angela, ay ganun po ba? Kaya pala dito sa Korea, kahit na hindi ka pa nagbe-birthday, ay nadagdagan ka na ng isang taon. So, tsaka niya lang na-realize yung ganong culture. Then, sabi niya, thanks to Gwajangnim. So, thanks to you. Sabi niya, Gwajangnim, salamat sa inyo. Kasi, nalaman ko yung Korean culture na to. Okay, so that's for their usapan or conversation. Number 2, ganun pa rin yung flow ng usapan nila and about sa customs pa rin ng holiday. So kung sa number 1, ang sinabi ni Gwajangnim is pinupuntahan niya yung kanyang mga magulang. So sa number 2 naman, 차례를 지내야 tapos yung hada magiging 하니까요. So kailangan kasi na gawin yung ancestral ceremony or yung ancestral rites, no, yung pagbabaw sa mga ancestor nila, mga lumisan na mahal sa buhay. And then, 한국 사람들이 나이를 더 올려 말하는 이유를 알게 되다. So, same pa rin, no,
parang naiba lang yung pagkakasabi. So this time, nalaman naman daw niya kung ano yung reason. Bakit nagpa-plus 1? Okay, yung mga edad ng mga Korean kapag sinasabi nila, no? So that's why dito, pag tumira ka, kailangan plus 1 din ang sasabihin mo na edad. Okay, kasi automatic yun na yung program sa mga Korean. So pag sinabi mong 36 ka, so sa Pilipinas 35 ka pa lang noon. Pero kung halimbawa hindi ka pa sanay doon sa culture na yon, 35 ka sa Pilipinas tapos sinabi mo pa rin dito 35 ka. Yan. So parang ang noon sa Pilipinas 34 ka. Okay? So I hope na gets niya, no. Anyway, plus 1 palagi dito sa Korea. Next, dito tayo sa number 2. 한국에서는 명절에 어떤 음식을 먹는지, 그 음식에는 어떤 의미가 있는지 이야기해 보세요. So, sa Korea daw, yan, anong pagkain ang kinakain sa nasabing holiday, and yung pagkain na yon, anong ibig sabihin? Okay, so ito, no, meron tayong Myeongjol holiday, anong klaseng holiday or pangalan ng holiday yan. And then, ano yung kinakain, 먹는 것, and ano yung ibig sabihin. So, madali lang, sasabihin mo lang, pagdudugtong-tugtungin mo lang yan. So, 동지에는, okay, you can add this particle, no? So, 동지에는 sa 동지, 팥죽을 먹는다. Okay, so yung 먹다, dagdagan lang natin nung nanda. Okay, so ginamit natin yung nanda, niyanda na ending, no? Kasi dito ganun din yung ginawa niya sa imi. So yung imi is yung meaning, no? Ayan. So ano yung meaning? 팥죽의 붉은색이 나쁜 기운을 쫓는다. So yung kulay pula daw po sa 팥죽 or red bean porridge ay 쫓는다. So 쫓다, ibig sabihin, parang it chases away, no? Chase away bad energy or bad spirit, evil spirit. Ayan yung mga paniniwala nila. Okay, next. So, dito naman, 정월대 보름에는 부럼을 먹는다. So, again, yung burom, ito po yung mga iba't ibang klase ng nuts. Okay, mga mani, no? And then, 부럼을 먹으면 1년 동안 피부병에 걸리지 않는다. So, yun yung ibig sabihin niya, no? So, kapag kumain ka daw ng mga nuts during 정월대 보름, again, this is full moon. Tapos yung dongji, ito yung proper noun niya, no? I'm not sure ano ang English term, pero dongji lang din ang sinasabi sa translator. And then, 부럼을 먹으면, kapag kumain ka nga daw ng nuts during full moon, yan, so sa loob ng isang taon ay hindi ka magkakaroon ng skin diseases. So yun yung ibig sabihin. Okay? So madali lang tong activity number 2. So that's for malhagi part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.